Hi. Kamusta? Mabuti. Diri po, hi. Tagalahat. Mabuti. Hi. Bye-bye. For today's video ay nilinisan ko ang paa ni Nili at bago yan ay pinaliguan ko muna. Kaya naman feeling fresh na ulit ang aking alaga na si Nilush. Pandisuklay nga lamang ako dyan sa buhok ni Nili. Medyo may kahabaan na din nga ang buhok ni Nili at parang kailangan ko na din gupitan. Ako na din nga nagugupit ng buhok ng aking mga alaga. Hindi naman mahirap dahil puputulan lamang naman ang dulo. Dito sa Israel ay pwedeng maging extra income yan sa mga alaga. Maggupit, magkulay ng buhok at kahit nga maglinis ng kuko at magpedicure, manicure. Minsan ang mga alaga sa halip na pumunta ng salon ay sa mismong caregiver na nila pinagagawa. Kapag hindi kuripot, abay syempre extra income, may bayad yon. At pwedeng kumita ng libo sa pera natin sa Pinas. At for today's video nga, ililinisan ko ng paa si Nili. Kaya naman may biyabit ako na palanggana na may laman tubig. Diyan ko lilinisan at ibababad ang paa ni Nili. Nilagyan ko din nga ng mainit na tubig para maging maligamgam. Para mas maging komportable at masarap sa pakiramdam ni Nili kapag maligamgam ang tubig. Pagpasensyahan nyo na din ang aming carpet na mukhang libagin ay dumating ako dito sa Israel ay talagang ganyan na yan. Puro luma na din nga dito sa bahay ang gamit at hanggat hindi nasisira ay hindi papalitan. Paborito talaga din ni Nili ang kanyang sayang ang tattoo. Ayan nga't nagsuot na ako ng gloves para simulan ng linisan ang paa ni Nilush. Wipes ang ginagamit ko na pangkuskus at ginagamitan ko din ng sabon. Yung sabon na ginagamit sa pampaligo. Ang tawag pala dito ng sabon sa Israel ay sabon din, katulad din ng tawag natin sa Pinas. Kinuskus ko nga mabuti ang paa ni Nili at ang singit-singit ng kanyang mga daliri para maalis mabuti yung mga dumi. Nung bago pa nga lamang ako dito sa kanila ay grabe yung paa niya, yung dumi at yung hahaba ng mga kuko. Siguro kaya ganun na lang din ang pagmamahal sa akin ni Nili dahil kung paano ko siya asikasuhin at alagaan. Dahil wala na din ngang ibang nag-aasikaso sa kanya simula nung tumanda na din si Lola. Kaya naman lagi niya sinasabi sa akin na buti na lamang daw at sa kanila ako napapunta. Ayan nga, tapos ko ng linisan ng mga paa ni Nili at papaltan ko naman ng tubig para mabanlawan. Si Nili ay madali lamang alagaan, talagang bantayin lang pagdating sa pagkain at mayat maya ay gustong kumain. Dito sa akin trabaho ay kay Lola lamang talaga ako nahihirapan at laging stress. Dahil sa kanyang sakit at kondisyon, pero si Lola ay mabait din naman yon. Ayan nga't napalitan ko na ng malinis na tubig at pordabanlaw na sa mga paa ni Nili. Kita niyo naman si Nili at tahimik lamang at walang karekla-reklamo. Talaga namang napakabait niyan at napakalambing din sa akin. Ayan nga, tapos ko ng linisan ng mga paa ni Nili. Todo kuskus nga ako dyan dahil dry ang balat at may mga dumi na nakasingit sa mga daliri. Pagdating naman sa pagpuputol ng mga kuko sa paa ni Nili ay hindi na ako ang gumagawa nun. Kapag mahaba na nga ang kanyang kuko sa mga paa ay dinadala na ito sa nail salon. Malalaki kasi ang mga kuko ni Nili sa paa at mga deads na kaya naman hindi ito kakayanin ng ordinaryong nail cutter. Pagkatapos ko nga linisan at tuyuin ng mga paa ni Nili ay nilalagyan ko naman ng lotion at minamassage ko. Ganon din ang ginagawa ko kay Lola kapag nililinisan ko ng paa. At kapag nga si Lola nililinisan ko ay magkaiba sila ng palanggana na ginagamit ko. Ganon nga ang trabaho naming mga caregivers dito sa Israel, todo asikaso at pag-aalaga sa mga matatanda. Tuwang-tuwa nga si Nili dyan habang minamasahe ko ang kanyang paa. Hindi madali ang mag-alaga ng mga matatanda dahil iba't iba naman ang kondisyon ng aming inaalagaan. At kahit hindi namin kaano-ano o kadugo ang aming mga alaga ay nandun pa din ang pagmamahal namin sa aming mga alaga. At ganon din naman sila sa amin, minamahal at tinuturing nila kami na kapamilya. At pagkatapos ko nga lagyan ng lotion at imasahe ang paa ni Nili ay nilagyan ko naman ng oil ang kanyang mga kuko. Ang oil na yan ay galing sa nail salon. Para atayan umayos at gumanda pa ang tubo ng kuko ni Nili. Pinagpahinga ko nga muna ng ilang minuto ang paa ni Nili para matuyo yung oil bago lagyan ng medyas. Pagkatapos nga ng ilang minuto ay nilagyan ko na din ng medyas. Taglamig pa nga dito sa Israel kaya naman araw-araw kami ay nakamedyas. Kami nga lang dalawa ni Nili dito ang nagme-medyas dahil si Lola ay ayaw magmedyas. Hindi kasi siya komportable at hindi sanay magmedyas kaya naman agwanta sa lamig. Thank you for watching!